interject. Nung sinusuntok ka, meron sing-sing yung amo mo? Wala po. Walang sing-sing. Can we ask Mrs. Franz Garcia Ruiz to please raise her both hands para makita ko lang kung may sing-sing. Wala siyang sing-sing. So, kamao lang talaga. Salamat. Ang sabi ni Ginang Franz, ikaw daw ang pumapasok sa kwarto ni JM. Hindi po totoo yun. Si JM ito yung isa, no? Isa witness. JM, totoo ba pinapasok ni LV sa kwarto? Hindi po. Kahit kailan? Hindi po. Ikaw ba may gusto kay LV o vice versa? Wala po. Wala. So, pawang kasinungalingan natin sinasabi na hayag ni Ginang Franz sa nakarang pandinig. Apo. Sigurado ka walang hindi ka pumapasok o hindi pumapasok si Aling LV sa kwarto mo? Hindi po. Okay, nung pumasok, kailan ka nagtrabaho kay Aling LV? Ay kay Aling Franz, kay Madam Franz? 2001 po. Ay, 2021. Sino nauna sa inyo ni Manang LV? Si Ate LB po. Nung pumasok ka, ano itsura ni Manang LV? Malibag po eh. Ano? Malibag po. Ano to? Madumi. Apo. Malib. Okay. Siguro ang tinatanong ang tutumbukin ni Senator Estrada, yun bang sitwasyon ngayon ni Manang LB at nung unang nakita mo pareho? Nung unang kita ko po sa kanya, may mga sugat-sugat po ang katawan. So naabutan mo, nung bagong pasok ka, naabutan mo na meron mga pasa, Apo. mga sugat Apo. sa kanyang katawan. Anong parte ng katawan? Sa mukha ba? Sa braso ba? Sa binti? Sa Sa mukha po, dibdib? Sa tsaka likod? sa leeg. Ha? Sa mukha po, tsaka sa leeg, tsaka sa Sa kamay. mukha. Pero hindi pa siya bulag nung araw. Hindi pa po. Nakakakita pa siya ng dalawa niya mata. Apo. Totoo? Oo. Okay, hindi ka ba nagtangkang magtanong sa kanya, o Aling LB, bakit ganyan na itsura mo? Bakit malibag? Hindi po. Bakit? Hindi ko pa po ganong kakilala. Nakilala. So, nung nagkakilala kayo, hindi kayo nagkwentuhan, bakit siya nagkaroon ng sugat na gano'n, o mga pasa ng gano'n? Yun nga po, sabi niya po, binubugbog daw po siya. Anong ginawa mo nung sinasabi? Meron ka bang nasaksihan na pambubugbog ng amo nyo dito kay Aling LB? Meron po. Ikaw mismo? Oo. Mr. Chair, pwede makasingit. Senator Tulfo is Jinggoy. recognized. Since kausap mo naman itong si JM, kasi nakita ko dito sa Sinumpang Salaysay, isa ka sa mga inutusan. Yeah, si Dodong. Saan ba si JM? Okay nga, ikaw JM, diba? Apo. Sinumpang Salaysay ni Dodong na kasama ka sa inutusan itong si Franz Garcia na saktan si Manang LB. Tama? Tama Hindi ba ito? po. Hindi totoo ito? Itong nasa... Hindi. Sino pa Itong sa- salaysay na ito ay salaysay ni Dodong. Tama. Dito kasi sa Salaysay ni Dodong, ikaw si Dodong, ano? Sinabi mo rito na nakita ko, nasaksihan ko din po ng dalawang mata ko, inutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LV, ang mga kasamahan namin ng mga trabahador na sina Patrick at JM. Ikaw si JM, right? Apo. Tama ba yung sinasabi dito ni Dodong sa kanyang sinumpang salaysay na isa ka sa inutusan nitong amo na saktan si Manang LV? Inuutusan po ako pero di ko po ginagawa. Sabi niya po na sapukin ko daw po. Sapukin mo. Oo. Ano sinabi mo sa amo mo? Sabi ko po ayoko puti. O nung umayaw ka sa utos ng amo mo, ano sinabi ng amo mo? Wala naman po. Siguro, Mr. Chair, tanungin ko lang sana si Dodong kung follow-up lang. Dodong, natuloy ba yung pananakit base sa utos ni Mrs. Garcia o hindi? Hindi po. Okay. Thank you. Okay, JM. Yung huling tanong ko sa iyo, Patay ng mikropono ni... kailan mo nakitang binugbog si Aling LV ni Madam Franz? Simula po nung pumasok po ako. Gaano kadalas? Minsan po paggabi. Tuwing gabi. Opo. Araw, walang nangyayari araw.
paano mo nakikita ng binubugbog ni Madam France si Aling LV? Pag ano po, yung sarado na po kami. Sarado ng tindahan. Opo. Oh, paano mo nakikita? Pumapasok ka ba sa bahay? Pupunta po ako ng kusina pag Oh. matutulog na. Oh. Kita ko po binubugbog po siya. Paano siya binubugbog? Pwede mo bang demonstrate paano niya binubugbog? Kunwari ikaw si Aling France, si Madam France. Yung sinisipa-sipa po. Hmm. Tapos sinasapok ko yung ulo. Saan niya sinasapok ang ulo? Tapat. Suntok, Opo. kamao. Walang instrumento, walang ibang instrumento. Wala po. Gaano kadalas? Araw-araw, gabi-gabi? Pag gabi po, pag minsan mainit po ang ulo. Bakit mainit ang ulo niya? Hindi ko po alam eh. Tuwing kailan mainit ang ulo niya? Gabi-gabi? Minsan po, pag ano. So ibig mo sabihin, halos gabi-gabi, sinusuntok niya si Manang LV. Tama po ba ako? Ha? Opo. The permission of Senator Estrada. Hindi ka umawat? Hindi po. Hindi mo sinabihan. Tama na, ate. Hindi po. Bakit hindi ka umawat? Takot po. Okay. Natakot ka? Bakit? Baka po madamay po ako. Okay, meron kang unang salaysay. Meron kang unang salaysay sa pulis. Itong salaysay na natanggap ko at binasa ko ay pangalawang salaysay mo na ito. Opo. Yung unang salaysay mo, handwritten, sulat kamay mo. Oo. Tama po ba? Opo. Bakit ka gumawa ng pangalawang salaysay? At binabawi mo yung unang salaysay mo. Kaiba, yung unang salaysay mo, kakaiba doon sa pangalawang salaysay mo na iyong pinirmahan sa CIDG, Mindoro Police, noong September 12. So, bakit magkaiba? Nung una, kang tanong ni Senator Estrada, parang pinagtatanggol mo si Mrs. France Ruiz. Yung pangalawa, iba na yung sinasabi mo. Yung una bang ginawa mo ay may nagturo sa'yo. Meron po. Sino? Si Ate Franz po. Pirma ka. Opo. Saan nangyari? Sa tindahan niya po. Wala kang kopya ng unang salaysay dahil wala kaming kopya rito. Wala po. Anong inilahad mo sa unang salaysay mo? Nailagay ko daw po na si Ate LB napasok po sa kwarto ko. Na pumasok si Aling LV sa kwarto mo. Opo. Oh. Tapos, Tsaka po yung naglalagay po nung kalawang sa heater. naglalagay ng kalawang sa Heater. heater. Opo. Oh, tapos, Tapos ako daw po ang sabing may gawa nung pag sa mata niya po. ano? Yung pagsapok sa mata niya po. Pagsandok sa mata? Pagsapok po. Pagsapok sa mata, oh. Ano pa? Tsaka yung pong pagsunog ng washing. Pagsunog ng Washing po. washing machine. Oo. Ano pa? Lahat yan ay tinuro siya ni Franz. Opo. Ano pa? Meron pa raw naglalagay ng buhok, Opo. pubic hair, sa pagkain. Totoo ba? Siya Hindi. nagdikta nun? Opo. Siya po. Totoo bang meron nilalagay si Aling LV? Wala po. Ano pa? Binayaran ka ba para sabihin yon? Wala po. Walang ano? Wala po. Di ba umalis ka, no? Lumayas ka at pinabalik ka ni Jerry. Opo. Tama po ba? Opo. Tapos naisip mo, kaya ka pinabalik ni Jerry dahil para gumawa ka ng salaysay, yung unang salaysay mo. Opo. Tama po ba? Opo. Sige, tuloy mo. Ano pang sinabi ni Franz? Yun nga po, paglagay po ng buhok sa mga pagkain. So, hindi totoo na doon sa unang salaysay mo, na hindi totoo na sinaktan mo o sinapok mo si LV sa mata. Hindi po. Walang katotohanan. Wala po. Hindi mo kahit kailan pinagbuhatan ng kamay si Aling LV. Yung ano lang po, nung dati po, Paano dati? nung ginamit niya telbing basahan po ang damit ko. Nung ginawang basahan yung damit mo. Opo. Ano ginawa mo kay Manang LV?
Natabig ko lang po yung kanyang ulo sa sobrang inis po. Sa sobrang inis. Opo. Hindi magresulta ng pagkabulag ng kanya mata, yung pagtulak mo, pagtabig mo. Hindi po. Alright. Madam, sir, pwede makasingit ulit. Pero Meron, Tulfo is recognized. thank you, Mr. Chair, sa Senator Estrada. Dito sa sinumpan salaysay ulit ni Dodong sa pang-5 na paragraph, fifth paragraph, sabi rito, nakita ko po nasaksiyan na maraming beses na po na sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, Patrick at JM. Tama ba ito? Accurate ba ito, Dodong? Itong sinumpan salaysay mo? Na nakita mo sumusuka ng dugo si Manang LB dahil sa ginagawa itong Ruiz na ito at mga kasamahan pa ninyo kasama si JM. Dito yan eh. Tama o mali itong statement mo? Tama po. So, ibig sabihin, si JM kasama sa nananakit kay Manang LV? Po, hindi ko alam po eh. Hindi, sabi mo kasi rito, nasaksiyan mo, nasaksiyan mo maraming beses po na sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz. Sino tong Patrick na to? Ikaw. So, ang sinasabi ngayon mo, Dodong, si Ruiz, Mrs. Ruiz, and then yan si Patrick, at saka si JM, nasaksiyan mo, nananakit kay Manang LV hanggang sa sumuka siya ng dugo. Nandito to. Accurate ba to o tinutusan ka lang na? Wala lang po. If I may interject, Senator Tulfo, ang nakalagay dito, wala po silang pakialam. Ano ibig sabihin nun? Nandun si Patrick at JM pero wala silang pakialam at patuloy ang ginagawang pananakit sa kanya po. Sino ba ang kasama ba sa pananakit si JM at si Patrick? Kasama sa pambugbog? Hindi po. Mr. Chair, ewan ko baka nabago na to dahil dito sa number 5, talagang sinasabi niya, sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, Patrick at JM po, pero wala po silang pakialam at patuloy lang ginagawang pananakit sa kanya po. So, maring hindi maganda at mali yung pagkasabi mo rito. Opo. Okay. Sino ang nanakit? Si Fran po. Yung si Patrick at JM, nakapapanood lang. Opo. Nanakit din sila. Nanakit din sila kasama? Hindi po. Okay. So siguro next time, pag gumagawa po sila ng ganito silang pansalaysay, Mr. Chair, dapat meron silang abogado sa tabi nila. There should be a counsel that telling them na kung ano talaga yung mga dapat nilang sabihin o ma-screen kasi dito baka maipit sila bandang huli. Now, ako po sana pupunta lang saglit doon sa ambush. Di ba? Pinasok yung bahay. Yeah, pero you have the right to ask questions again, Senator Tulfo. Pinag-usapan niya kayo na, Dodong, yung tungkol sa binaril ka sa bahay. Pero bago niyan po sana, gusto ko lang malaman ang background itong dalawa. Meron ba silang connection? May mga kamag-anak ba kayo sa PNP, military? Wala? Wala po yun. So, bakit ang dami yung abogado? Wala po, Your Honor. Wala. Hindi, ang daming abogado. Bakit nakaka-afford kayo ng napakaraming abogado? Mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre. Hindi po, may bayad po. Ang aming, may bayad din po. Okay. Magkano bayad? Ang acceptance po is 200,000 tapos yung 200,000? Opo. Tapos pinangutangan lang po namin. Sinabi mo nung nakarampadinig, 10,000 lang. 10,000 po ang tuwing hearing po. Ha? 10,000 po tuwing kasama po namin sila. Pero ang acceptance nila sa amin sa kaso is 200,000. Buong kaso, 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo. Pinangutangan po namin yun para lang Pinautang kami nyo? Talaga lang, ha? Totoo po. Sige. Mamaya ka. Are you going to direct the questions to Dodong sa pagbaril? O Yes, sana po. Pero kunting tanong lang muna dito sa... Gusto ko lang makuha yung background itong dalawa kasi kung
ano sila persons of interest doon po sa pagpasok sa Go ahead, bahay go ahead, go ahead. nitong witness. Ang gusto ko lang sanang malaman kung pwede tayong mag-hire ng private detective para kalkalin ang background nitong mag-asawa. Malay natin baka meron silang kamag-anak na pulis o dating pulis o militar, dating militar o NPA. Kasi hindi naman siguro aambusin ito nang walang dahilan, nang walang nag-utos. So kayo po ang primary suspect. Alam niyo po yan, ano po? Or person of interest. Kasi pag i-1+1 mo, di ba? Nagtitistigo sila laban sa inyo and then bigla siyang inambos. Tama. So ngayon, nagpa-file po ba kayo ng income tax sa BIR? Opo, Your Honor. Magkano po yung income tax na pinal nyo nung last year? Bagatanda, Your Honor. Hindi mo malalaman. Dapat alam mo yun kung magkano. Hindi ko po bagatanda kasi may bookkeeper po kami na nagagawa. May bookkeeper kayo. Po. Okay, saan probinsya po kayo? Occidental Mindoro po. Okay, may kamag-anak ko ba kayo sa PNP o military? Wala po. NPA? Wala po. Riding in tandem? Wala po. Wala. Okay, sige. Sa mga drug lord. Wala po lalo, Your Honor. Drug lord. Wala po. Sigurado ka. Opo. Mr. Chair, with the permission of Senator Tolpo, Nice. hindi naman ibig sabihin na porke wala kang relative sa police, wala kang relative sa NPA, wala kang relative sa mga masasamang tao, hindi mo na pwedeng ipapatay si Dudong. It doesn't follow always. Kung makabayad ka ng abogado na 100,000 sa probinsya, ang buhay ng ordinaryong tao nasa mga 10,000, 20,000 lang, patay ka na kung mag-hire ka ng hard killer. Kaya nga, sabi ko, ang naiisip natin na napakamura ang buhay sa probinsya. Madali ka mamatay anytime. Lalong-lalo na pag mayaman yung kalaban mo. Ikaw ay isang ordinaryong tao lang. Kaya, with the permission of Sir Tulfo sana, tanungin ko sana itong... Mr. Chair, DJ, pwede yeah. mabilis lang. Kaya ako nasabi yan, Mr. Chair, dahil sa experience ko, maraming beses na nagreklamo sa akin na sinasaktan ang isang ordinaryong mamamayan kahit na walang pera yung suspect dahil may mga kamag-anak na sa PNP, pasensya na sa PNP, pasintabi, may kamag-anak sa military. Marami ako na-enkwentro ganong kaso. Kaya nga yun ang tanong ko at kung napansin nyo, tinatanong ko din kanyang income tax. Kasi maaari nga wala siyang kamag-anak sa PNP o sa military na pwede niyang utusan, hinga ng pabor, gumastos siya ng pera. So yun Kaya dalawa yung tanong ko Di ba? So kung walang kamag-anak doon sa mga nabanggit ko na grupo, organisasyon, so maaari nagbayad ka ng pera. Yun. Kasi nga paano ka nga naman maka-afford ng napakaraming abogado at 200,000 sabi mo yung fee kung wala ka talagang pera. Now ang tanong, yung trabaho niyo po sa hindi ko naman minamaliit, nagtitinda po kayo ng vegetables sa palengke. Tama? Vendor? Opo, Your Honor. Tapos nagde-deliver po kami ng mga gulay sa mga bayan. Sa mga bayan. Opo. So, aside from that, meron pa ba kayong extra income? May karnihan po kami sa tindahan ng karne. Okay, so meron kayong karnihan, meron kayong gulayan, tapos nagde-deliver kayo. So, ibig sabihin, kung ganun yung negosyo nyo, talagang may sinabi kayo. Tama lang po, nangungutang pa rin. Hindi pa rin Okay, sapat. no, may sinabi kayo pag ganun. So, doon tumutugma yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na meron kayong kakayahan magbayad. Yun So, ibabalik ko sana sa PNP. Nung pinuntahan niyo po yung bahay, nung sa ambush, so meron po kayong mga casing na recover? Na ginawa niyo na po ng ballistics? Meron po kayo nakuha mga fingerprints? Sir, nung gabi ng 12, sir, 9 p.m. So, doon po nangyari yung krimen na pamamaril kay Dodong. Opo. So, wala na-process po ng ating forensic team ng Occidental Mindoro, yung area, wala pong nakitang slug na recover po doon. Walang slug? Wala ring cartridge cases, wala po. Walang cartridge.
Kasi sabi nagpaputok daw, pataas ba, pababa? According po sa kanyang statement, sir, is pababa yung putok sa kanya. Ilang putok daw po? Dalawa daw, sir. Dalawa. Saan po tumama raw yung dalawang putok? Sabi niya, sir, is pababa. Kaya nga po sa sahig. Sana, sir, kaya lang nung pre-process nga ng ating Kaya nga po sa sahig ba? Dodong, nung nagpaputok, saan ba yung pinaputok sa sahig? Sa dingding? Sahig po. Sahig. Ano yung sahig? Semento, tabla? Simento po, tapos may kwayan Okay. sa baba. Okay, chinek nyo ba yung semento kawayan kung meron tama ng bala? Yes, sir, if I may, nandito po yung team ng forensic group natin na nag-conduct ng crime Okay, scene processing. nasaan? Pwede makausap? Prinosis nyo. Kayo po yung nag-process, ano? Sir, upo kayo, sir. Okay. Gusto ko lang po malaman kasi ilang beses nagpaputok, Sir Dodong? Twice? Dalawa po. Dalawa? Tapos sa pagkakalam mo, kung kaya mo, 45, 9mm, 22, 38. Sa pagkakalam mo lang. Nakita lang ko po ang Malaking baril ba yun? Maliit? maliit lang po. Ang putok niya Okay. po, ikot. Revolver. Revolver pag umiikot. So, ibig sabihin pag revolver, it could be 38 or 22. Po, basta, Or pwede rin 357. opo, siyempre Basta ikot. umiikot, okay. Opo. So, sa semento pinaputok. Okay. Prinosis niyo yung crime scene. Meron ba kayo nakita doon na tama ng bala sa semento? Good morning, Mr. Chair and Your Honor. Pinrasos namin thoroughly yung crime Can you scene. first identify yourself? You are... I'm Nag-oath police. ka naman kanina, no? Nanumpa ka rin? Mr. Chair, hindi pa po. And then, administer the oath. Comsec, saan na yung Comsec natin? Raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Thank you, sir. Proceed, Senator Tulfo. Thank you, Mr. Chair. So, prinosis niyo yung crime scene. Sabi niya, dalawang beses nagpaputok o revolver, so it could be 38, 22, or 357. So, meron ba kayo nakitang tama ng bala doon sa area, sa semento, na kung saan sinabi ni Sir Dodong doon nagpaputok banda? Your Honor, wala po. Wala. Okay. Wala kayong nakita na kahit na tagos, yung tibag ng semento. Wala po, Your Honor. Okay. At wala bang CCTV doon sa area? Wala po, Your Honor. Is it possible na yung bala hindi tumama sa semento, baka tumama sa isang siwang at lumusot? Wala bang mga siwang doon? May mga siwang, Your Honor. So it's possible na tumama doon sa siwang. Lumusot, Your Honor. Okay. So hindi ba kayo sumuot doon sa ilalim para tingnan yung tingga? Kung yun pa yung sumuot sa siwang? Sumuot, Your Honor. Sumuot? Yes. Okay. Okay. So sumuot sa siwang. So anong kalibre? Wala po kaming nakita. Sabi mo recover. sumuot. Ngayon wala kang nakita. Your Honor, ibig ko po sabihin, kung possible lumusot, wala po kaming nakita na bullet doon sa... So ano yung sinuotan? Paki-describe nga. Your Honor, yung condition po ng wall nun ay palitan po siya na bamboo, then space, then bamboo. Kaya nga. So doon sa may space maaaring tumagos yung tingga. Tama. Yung likod po nun, Your Honor, ay rice field na. Kaya nga, kahit na, hindi, sa ilalim kasi, di ba? Sahig, sabi mo, semento, bamboo, space, bamboo, semento, space. So, ibig sabihin, hindi nyo ba tinignan dun sa ilalim? The reason why I ask you this, para kung ma-recover nyo yung tingga, pwede nyo pagdating sa forensic na examination, pwede nyo ma-match yun sa mga baril na later on pag na-recover. You follow me? Yes, So, Your ba't Honor. hindi nyo ginawa? Chinek namin, Your Honor. Chinek, wala kayo nakita Wala po, talaga. Your Honor. Totally, thoroughly. Yes, Your Honor. Is that a possibility na sinabi nung victim na pinaputukan siya and then hindi niya nakita yung tingga, hindi niya na-recover? And why is that? Wala. Yung crime scene processing namin, sir, pinrasos namin with effort and thoroughly, wala talaga. Ano ba ginagamit nyo na mata lang? Yes, Your Honor. Wala ba kayo yung device na para ma-check o matuntun yung isang tingga? Wala, Your Honor. Yung metal detector ba yon? Wala, Your Honor. Yung metal detector ba nakaka-detect ng tingga?